Dumako na po tayo sa ating isa pang topic. Ito po ito. Tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral Files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang giit na Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ng Galino. May ano po dito meron tayong hindi napapansin dito. Gaya nga ng in-explain ko sa inyo, eto po, may mapapansin po kayo dito. Nakatutok si Joseph Moro. Alam ko marami na po nakapanood, pero ewan ko kung papaniwalaan nyo yung explanation ko dito Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may pinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung Ikaw, Leviste, autistic ka yata, hayop ka Wala kang puso, hayop ka! Sorry po sa mga hindi ko po dinadama yung iba. Siya lang. Kasi ibang klase po itong tao na to. Ibang klase po ito. Sinabi ko na sa inyo noon na sinaktan niya. Sinaktan niya po si Cabral. Dinidinay niya. Sinaktan mo si Cabral. Ngayon, diretso muna natin. May hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Persahan umanong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Ito po, kapag ba, halimbawa, pumunta ka sa bahay ko, kinuha mo yung files ko, DPWL ba, sa DPWH na natin example, sa DPWH ba, pag kinuha na mo yung files, yun, ibig sabihin, yun na yun? Lepeste ka? Alam mo, Lepeste, pag sinalpak mo ba yung USB mo doon na pinipwersa mo, ibig sabihin yung nakuha mo ba yun na yun? Hindi pa yun. Bakit? Dadaan pa yan sa Kongreso, Senado. Pwedeng draft yan. Pwedeng draft. At kung makapasa man, pwedeng i-veto pa ng Pangulo. Kaya ano yung ginangaw-ngaw mo? Ano yung ginangaw-ngaw mo? Ano yung ginangaw-ngaw mo ngayon? At pinipilit mo si Vince Dizon na ilabas. Kasi po ba't hindi nagigets ng iba Bakit gusto ni Leviste na ilabas? Pag nilabas po ni Vince Dizon yan, anong sasabihin ni Leviste? Mali ka, Vince Dizon. Kita mo? Wala pong nilalabas si Vince Dizon. Anong ginawa ni Leviste? Sinira niya si Vince Dizon ngayon. Ginubobo mo kami. Anong sabi niya? Sangkot sa korupsyon si Vince Dizon sa BCDA ba yun? Kasi hindi niya mapilit si Vince Dizon na maglabas ng files. Kasi pag nilabas po ni Vince Dizon yan, mamaliin niya yan. Mamaliin niya. Sasabihin ni Lepeste, hindi yan totoo. Ito ang totoo. Di ba? Lepeste? I-stylean niya yan. Kita mo, hindi siya pinapansin ni Vince Dizon. Anong ginawa niya? Sinisiraan niya ngayon. Ni-humiliate niya ngayon. Binabago niya kasi nga, kupal siya. Kaya hindi ilalabas talaga ni Vince Dizon yan. At bakit siya maglalabas sa'yo? Sa ombudsman siya. Sino ka ba? Alam mo yung ginawa mo? Abuse of power yan. Abuso sa kapangyarihan. Hindi pwedeng pupunta ka ng DPWH, manghahablot ka, mananakit ka doon. Tarantula ka. Tarantanga! Hindi pwede yun. Tandaan mo, DPWH yan, gabinete yan, parte ng gobyerno, binabastos mo. Nagwawala ka doon na para kang abnormal. Wala kang puso, hayop ka!
Hindi porket may nakuha kang files doon, yun ay totoo na. Hindi porket nakuha mo yun, ay yun na ay, hindi po natin kinakampihan yung mga kurakot na congressman, kurakot na senador. Wala tayo, basta makukulong kayo kung kurakot kayo. Pero ang pattern o pagkakuha ni Leviste ay hindi po kailangan konsintihin. Walang kawalang yaan po yan. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, Hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog Oh. sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek hindi, dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Oh, kumukuha siya ng dokumento. Bakit? Anong karapatan mo kumuha ng dokumento? Bakit? Hindi ka naman infracom. Hello? Hello? Hindi mo awak yan, kupal. Ang awak mo, bigyan mo ng ng magandang proyekto ang iyong distrito. Ha? Yan ang gawain mo. Bigyan mo ng magandang proyekto ang iyong distrito. Hindi ka makialam dyan. Unang-una, hindi ka kasakop ng committee mo yan. Nasa minorya ka. Bakit kukuha ka ng dokumento kung hindi ka naman Infrastructure Committee na nag-iimbestiga sa DPWH o sa flood control? Anong tawag mo dyan? Nakikiepal kang kupal ka. Pangalawa, hindi ka NBI, hindi ka PMP. Anong kailangan mo? At para mangalungkat ka dyan, galing ka lang sa meeting, dumiretso ka dyan, nangupal ka na. Anak ka ng po. Oh, hindi ka sa Infracom, hindi ka NBI. Pangatlo, hindi ka ombudsman. Kung yung ombudsman nga napakahinahon. Kung yung ombudsman nga nagsalita pa ngayon. 'Di ba? Pati ombudsman nakikialam ka. Hindi ka uubra kay Remulla. Yung mga panggagago mo. 'Di ba? Kung yung DPWH na gago mo pero sa ombudsman hindi ka uubra. Tarantanga ka. Diba? Wala kang authority. Isa kang congressman, kung mag-request ka man, binigyan ka na. Binigyan ka na ng request Kaso, hindi ka pa na-satisfied sa kaepalan mo. Oh, pumasok ka doon at nagkukuha ka, yung nakuha mo bang files? Yun na ba yung kabuuan? Oh, at ang masaklap pa dito, tama si Yusek Claire, hindi pa authenticated. Dahil nga ang problema natin, namatay na si Yusek Cabral. Hindi pa ma-authenticate. Kailangan po ma-authenticate. Pero anong ginagawa mo? Mamaya, tignan mo. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to. Bobo talaga, no? Ang public documents po ay yung naisa batas na. Pero pag yung nandiyan kinukuha niya, hindi lahat pwede ilabas mo yan. Bakit? Magdudulot po ng kalituhan sa tao yan. Diba? Halimbawa, unang request mo para dito sa light, pagpapailaw ng Batangas, 800,000. Draft pa lang. Hindi pa na tatalakay. Siyempre, magtataka yung tao. Ngayon, pwedeng bawasan yan dahil dedebatehin pa yan Tapos nilabas mo. Yung ilalabas mo, yung final form. Yung final form po. Mamaya yung nakuha mo, hindi pa final form. Draft pa lang. Bobo ka. Tinatago sa akin. Dapat binibigay niya sa akin. may isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento. Yan, nasugatan na. Biro mo, alam mo, kapag mag-aaresto ka nga ng tao tignan niyo po mag-aaresto ka ng tao, kriminal na yun kriminal na. Babasahan ka pa ng Miranda rights.
bago ihain sa yung kaso. Eto, nag-trespassing na, nanugat pa, nanakit pa. Masyado pong matindi ginawa neto. Yung karapatan ng pantao talaga, sinagasaan neto. Isang government agency po, binraso niya. Kung ang isang government agency nababraso niya, ano pa kaya yung iba, 'di ba? Tapos ngayon sinasabi bakit daw naka-cover yung mga witness. Putik, tanga pala kayo eh. Kung si Cabral nga nasaktan eh, paano pa yung mga staff? Bobo. Kung si Cabral nga harap-harapan sinaktan. Paano pa yung staff na ordinary? Anong laban nila kay Leviste? Demonyo po tong bata na to. Demonyo to. Hindi po dapat to magtagal sa kongreso. Sa tutusin, mas okay pa si Meow Meow eh. Si Meow Meow, trip-trip lang. Papupuntahin ka dito, papupuntahin ka doon. Pero ito nananakit po to. Mas nakakatakot tong hayop na to. Mas nakakatakot po to. Sandaan nyo, wala pa tayo sa history ng politika ng ganito. Isang congressman, bayolente. At hindi lang po bayolente. Matanda po yun. Parang lola niya na. Isipin mo isang lola, sasaktan mo para lang makuha mo yung gusto mo. Anong klase yan? Kay Leviste. Ang alam ko paper cut, nakikipag-agawan siya ng dokumento. Oh. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya. Oh. Yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagte-take ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am eh. How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, ganun. Kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw na tao eh. So, parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage. Ayan may sugat na si Cabral dito. Kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Tama. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Request ng mga congressmen, mga kasingit niya. Isipin nyo, bakit po tayo dumadaan sa sitwasyon na ganito? Na kung saan, nalilihis po tayo eh. Nalilihis po tayo. Imbis na sa ombudsman tayo nakatutok, imbis na sa ICI tayo nakatutok, imbis na sa NBI tayo nakatutok, kay Leviste po tayo nakatutok ngayon. Bakit? Bakit umiepal ka? Bakit gumigit na ka? Hindi mo trabaho to, pusang ina ka. Wala kang puso, hayop ka! Hindi mo trabaho to. Sadyang kupal ka lang talaga. Hindi pa pwedeng gaganyan-ganyan yan. Abusadong congressman po ito. Tandaan nyo, nagkaroon po tayo ng mga committee hearing. Nagkaroon po tayo ng Quadcom. Napapunta po doon si Duterte. Maaraming beses po tumanggi si Duterte. Pero hindi po siya punersa. Si Bato po, maraming beses inimbitahan pero hindi po punersa. Dahil ayaw ng mga congressman na iba na natapakan ang karapatan ng iba. May karapatan po ang bawat tao. And sa ginawa po ni Leviste, winalang niya ang karapatan. Ngayon mga DDS, sigaw kayo ng sigaw ng Bill of Rights ina nyo. Ngayon kayo sumigaw ng Bill of Rights dito. Hindi natin kinakampihan si Cabral. Sumalangit nawa siya at pagdusahan niya lahat ng ninakaw niya. Ewan ko kung mapupunta siya sa langit. Pero ang inaano natin dito ay ang ugali ng congressman na malahayop po. Opo, malahayop talaga. Diba? Malahayop ang ginawa mo. Dahil yung ginawa mo ay hindi ka tanggap-tanggap eh. Hindi ka tanggap-tanggap. Tapos ngayon, kaya lumabas tong mga to dahil hindi nila matanggap ang nilalabas ng bunganga mo at biniiba mo. Diretso. Hindi po. Kung saan located yung project. Bawa. Province 8. Yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure ko po kung ano yung
summary na tinutukoy po. By name. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAP. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Ah. Doon daw, sa pilitang nangopya na mga Ayan no, kitang-kita po siya. Nangungopya. Bawal po yan. 'Di ba? Pag pupunta ka sa isang office, 'di ba? Pupunta ka nga lang sa isang office eh. Hindi ka pwede papasok sa opisina. Maghihintay ka sa waiting area. Maghihintay ka sa lobby. Pero dito pa lang sa picture na to, madami ng katarantaduang ginawa si Lepeste rito. Eto po, etong picture na to, marami na siyang paglabag dito. Unang-una, pumasok siya sa opisina, bawal yan. May sariling opisina sila. Sa kanila yan, hindi mo pwedeng pasukin yan, hindi hawak ng ano mo yan, distrito mo. Oh, ganyan din po ginawa niya sa office ni Buhain. Ganyan din po ang ginawa niya. Sa pilitan niyang pinasok, naghanap sila ng dokumento. Tingnan ko nga kung nandito pa yun ha. Saglit lang. Titingnan ko lang po ha. Yung ginawa niya sa office ni Buhain kung saan pinasok niya rin po. Ha? Walang yang bata to. Dapat sa batang to matanggal to eh. Ibalik na lang si Kiko Barsaga eh. Mas okay pa nga eh. Diba? Kung tutuusin, mas okay pa si Kiko Barsaga dito eh. Hayop na yan eh. Kamali pa tayo dito sa hayop na to eh. Kasi ang hayop na to, putik, antindi ng mukha nito. Ayan oh. Ayan po ang ginawa niya. Pakita ko lang sa inyo ha. Oh. Ganyan rin po ang ginawa niya kay Buhain. Eto po. Ayan po. Oh. Pinasok nila yung opisina ni Buhain. Ayan po. Ayan, nakikita nyo naman oh. Ayan po. Pinasok niya. Pinasok niya para magalungkat din po. Yung nakaraang August yata yun, August. Di ba? Ngayon, eto naman, pinasok niya. Hindi po dapat ganyan yan. Di ba? Ibalik natin si Kiko Barsaga. What the fuck? Diba? Ibalik na natin si Kiko Barsaga. Putik na yan. Para yun na lang ang laruan natin. Ito, iba to. Violente to. Pangit ka banding nito. files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman ho na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si Ma'am nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao. Tapos Tama! nagkwento ka pa ng kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, 'di ba? Yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya pa si Ma'am. How would we know Tama. that what he's saying? Definitely po kasi hindi naman nagbigay si Ma'am ng authority. Yun eh. Yung po yun, wag nating ilis yun. Ha? Wag nating ilis yun. Kasi nga po, wala siyang authority para pumasok doon. Yung picture na yun, ba't ka nasa loob? Ibig sabihin, maepal na kupal. I was there the entire time. Ram J, Mami Twillier, Ma'am Suwani, shoutout, TJR. Kung hindi yun, walang authority na parang, may authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek, Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. Kita mo, kupal talaga. Anong hindi ka nakipag-meeting ka lang sa assistant ng DPWH? Ang tanong, kung di ka ba naman bobong hayop ka?
Kundi ka ba naman bobong ayop ka? Ang pinunta mo doon, meeting. Ha? Ang pinunta mo doon, meeting. Wala kang pinunta doon para sa files ni Cabral. Oh, paano napunta sa'yo yung files ni Cabral kung hindi mo kinuha? Hindi lang meeting pinunta mo. Nahuhuli ka na sa bibig mo eh. Diba? Pumunta ka doon sa meeting at ninakaw mo yung files ni Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. Tamo? At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin? Okay, tamo? Tarantanga ka? Biglang dadivert mo? Ganyan yung estilo niya, dinadivert niya. Magaling mag-divert tong kupal na batang to. Oh, tinanong siya. Pinersa ko ba ninakaw? Ay, ba't ngayon lang nila nilabas yan? Tanga, di ba? Hindi niya direktang sinasagot. Dinadivert niya. Ba't nyo na lang nilabas yan? Nasasabihin na naman niya, nag-email ako October 1, nag-email ako October 1, leche ka! Halata ka na. Email ako. Ayan ang mga sagot eh. Bakit ngayon nilabas? Nag-email ako kay Vince Dizon. Ayaw ilabas. Email, leche. Wala kang puso, hayop ka! Totoo man yan. Tinanong namin si Leviste Ah. kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Oh, inamin niya. Oh, paano mo nakuha yan? Oh, ibig sabihin, pumunta ka nga doon. Ang sadya mo doon, meeting. Pero nagnakaw ka. Umamin niya. Bobo, di ba? Hindi mo lang sabihin, Kasi- planning I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent. Okay, tamo, dinamay naman yung publiko. Lahat daw ng direksyon niya kahit nagnakaw siya ay para sa publiko. Tarantanga! Pwede ba naman yun? Yung pagnanakaw niya daw ay para sa publiko. Ay, tarantanga pala to eh. Aray ko. Sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo ng lahat ng meron ka. Okay, tamo? Yon, diyan nahuli yan. Basta, anong files meron ka, sir? Basta sabi ko kay Sec Vince, wag talungin anong file meron ako. Ilabas mo kung anong file meron ka. Bakit? Pinapalabas niya yung file ni Sec Vince. Pag nilabas ni Vince yun, kukontrahin niya yon. Kukontrahin niya yon. Hindi yan ang files, Vince. Ito ang totoong files. Ganun po ang pain niya. Ganun po ang moves na gagawin niya. Kaya niya pinapalabas kay Vince yun. Kasi nga, pag nilabas ni Vince yun, kumagat siya sa pain. Diba? Kumagat siya sa pain. Dahil sasabihin niya, eto ang totoo, Vince. Pinagtatakpan mo. Hindi yan totoo. Edited yan. Sa akin ang totoo. Yan po ang plano niya. Alam mo, Leviste, kung mangungupal ka, piliin mo yung kukupalin mo, ha? Kupal ka na nga, nangungupal kang masyado eh. Ha? Ang punot dulo dito, bakit ka nagnakaw doon? Ang punot dulo, ang sabi mo, meeting lang. Pero nagnakaw ka ng files. Ha? Pinapalabas mo na si Vince ang dapat maglabas, DPWH ang maglabas, dahil pag nilabas nila, kukontrain mo naman. Tanga ka ba? Oh, tapos, hindi ka pinatulan ni Vince, sinisiraan mo ngayon. Nag-post ka na si Vince ay kurakot kasi nga ayaw kang patulan dahil above normal ka rin. Sabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Oh. Ilabas mo ng lahat ng meron ka. Okay, tamo? Ilabas mo lang kung anong meron ka. Eh, putik, nasa ombudsman na yung kay Sec Vince at yung kay Cabral. Bakit nagkukupal ka pa dito? Diba? Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral, may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon. Okay, tamo ha. May basbas daw. Divert na naman. May basbas ni Vince Dizon. Pero divert yon. At hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na It- itinanggi ni Dizon. Kita mo? District right now, absolutely. Pero
Ano? Yung pagdanakaw niya ng file sa computer, walang imprimatur. Yon, yung pagpagawa niya sa papel kay Cabral, walang imprimatur. Yon, of course not. Why would I give the imprimatur? Walang basbas yon, tanga. Isipin mo kagaguhan nito ni Leviste? May basbas daw yung pagdanakaw ng files? Sinong magagawa nun? Diba? Sino gagawa nun? O sige, nakawin mo yung files ni Cabral. Pag nakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung pag ano, yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Yes! Are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. Nagsalita na rin po ang ombudsman, nasa kanila. Hindi mo kasi pwedeng iprenda dito, tarantangan ng Leviste, ang Excel file, ang Word file. Na-edit yun. Di ba? At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, Ibigay ko sa Liga Kaki na huwag ko na pa. O, kita mo, nakiusapan niya si Yussi Cabral na wag nang palakihin. Nag-request si Cathy Cabral sa akin. Ayaw mag-sworn statement natakot sila noon. Kita mo? Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya nun. itinanggi rin ni Dizon na vina-validate niya sa pamamagitan ng isang email ang mga dokumento noong 2025 dahil hindi pa nga niya nakikita kung ano-ano ang mga ito. Para sa GMA, Kita mo, yan po si Leviste. Ngayon, eto. News, Joseph Moro. Ano ba yung ginagawa nitong kupal na to? Pakinggan nyo to Pakinggan nyo po maigi to. Pakinggan nyo to na may mas masantong hayop na to. Sino ba nagpapakalat? Sino po ba nagpapakalat? Tandaan nyo ang dokumentong ito ay hindi mo pwedeng ipakalat. Bakit? Ba't mo papakalat? Wala pong karapatang magkalat nito. Kasi itong dokumento na to ay pwedeng dugain. Hindi po authenticated to. Nasa Excel file lang siya, nasa Word file lang siya, and kahit sino tayo, pwede nating dut-dutin at dugain. Pero anong ginawa po ni Leviste? Siya po ang nagpapakalat. Siya po ang nagbibigay sa iba't ibang media. Siya po ang nagbibigay sa iba't ibang tao. Ginagawa niya to para umingay yung pangalan niya. Ano to? Senador in the making? Painggan niyo po ito. Yung sasabihin niya kung paano niya imudmod. Media outlet tungkol sa mga files na ito noong November at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka Isa daw siyang sources ng PCIJ. Huling-huli, pinapakalat niya na ang dokumento. Ba't mo pinapakalat? Legit ba yan? Na-check ba yan kung legit? Nabasbasan ka ba ni Vince Dizon na legit? Bakit mo pinapakalat at binigay na sa PCIJ? Ano PCIJ? Mananagot kayo dito. Mananagot kayo dito PCIJ dahil napaniwala kayo neto. Yung mga nilalabas nyo ngayon, galing kay Leandro. Hindi pa pwede yan. Ulitin natin. outlet tungkol sa mga files na ito noong November at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Kita mo? Umamin siya. Bakit mo binibigay sa PCIJ? Ayan na ba yung certified true documents? Bakit kailangan mas maniwala sa'yo? Hindi sa mismong ahensya ng DPWH. Diba? Alam mo, dapat hindi mo binibigay yan. Kaso maepal ka. Gusto mo, umingay ang pangalan mo sa maling paraan. Huli ka na dito, Leviste.
Congressman Leviste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files? Pakinggan niyo yung sagot, ha? Nung una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi. Kita mo? Ang layo ng sagot. Kasi nga, tarantanga. Ayan po, isa yan. Siya ang nagpapakalat ng mga files na to. Kaya yung sinasabi niyang marami nang meron files. Meron na si Lacson, meron na si Gano, marami na pong meron. Kasi nga, binigay niya eh. Siya rin nagbibigay. Nilalaglag niya yung sarili niya. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng ginagaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi
labis na nag-aalala. Baka